Ngayong araw na ito, nag-umpisa ang pagdidinig sa House of Representatives Committee on Appropriation ang mga debate tungkol sa budget for 2026. Bago tayo magpatuloy, huwag nating kakalimutan like, share, follow, and subscribe. So, hintayin ko, huwag mo kakalimutan like and share at mag-follow na rin and subscribe. So, yun na po tayo mag-atubili. Alright. So, sa pagdidinig ngayon, medyo exciting na kaagad right off the bat. Nag-conduct ng briefing ang finance and economic experts or officials ng executive branch sa mga miyembro ng House of Representatives, particular na sa mga miyembro ng Committee on Appropriations. Mayroon din doon sa committee, nag-meeting din kanina o nag-convene din kanina ang Committee on Good Governance. Pero more on that later in a later post. So, ang medyo exciting ay yung habang nagbe-briefing kaninang hapon, tumindig si Representative Toby Tiangco at hiningi ang minutes or records of the small committee hearing of 2025. Mayroon kasi mga proposal si Committee Chairperson, Congresswoman Micaela Swansing, na gagawing kakaiba sa Committee on Appropriations ngayon. Ayon sa kanila, full transparency. O di tamang-tama, hiningi ni Congressman Tiangco, o sige, yung records of the small committee hearings or meetings for the 2025 budget. Ang sagot ni Congresswoman Swansing, we will take that into consideration. Sumagot si Congressman Toby Tiangco, hindi pwede. Ayon sa kanya, no. These are a matter of public record. Dapat nga, huhugutin lang yan doon sa archives. Pero bakit hindi din daw siya nakahanap ng kopya sa archives? Missing ang records of the... Ano nangyari? Missing po ang records ng 20... Bakit mawala ako? Ayan. Missing po ang records ng 2025 budget hearings, particular na doon sa small committee. Teka, ano ba ang small committee? Para alam natin kung paano ang small committee, alamin po muna natin yung proseso ng pagpapasa ng Appropriations Act. Para rin itong ordinaryong batas. Magpa-first reading yan sa Kongreso at babasahin ng bill sa plenaryo. From the plenary, ifo-forward yan sa Committee on Appropriations para mag-conduct ng hearings. Okay. So, pag finorward ito sa plenaryo, pag finorward dito sa Committee on Appropriations, magkakaroon ng hearings at mga debate. Dito yung nakikita natin na kini-question o sumasagot ng mga katanungan ang mga opisyales o mga miyembro ng executive, mga officials ng executive. At ang mga officials ng executive po ay kailangan mag-justify ng kanilang budget. So, matapos niyan, kapag natapos na ang mga debate, magsi-second reading na sa committee at ipapasok dito yung mga amendments na na-propose during the debates or during the time na nagkini-question ng mga miyembro ng Committee on Appropriations yung mga opisyales ng bawat ahensya ng gobyerno para ma-justify o maintindihan yung mga budget requirements ng mga ahensya na yon. Base pa rin ang lahat sa National Expenditure Program. Ayon kay DBM, maaga pa lang nagsabi siya, hindi niya pa uunlakan o hindi niya pipirmahan o mag-veto siya doon sa mga lalampas o masyadong taliwas doon sa National Expenditure Program. Well, di pa natin alam kung mapapatupad niya yan until much later. Matapos ang pagdidinig, ay dito na po nag-deviate ang mga proceedings sa House. Mayroon silang small committee. Anong ginagawa ng small committee? May mga pinauunlakan o mayroong mga pinopropose ang mga kongresista, mga individual na kongresista para maipasok doon sa budget. Dito po makikita natin ang interes ng bawat representante ay makakuha ng maximum o yung maximum efficiency na makukuha nilang budget para sa kanilang mga jurisdictions, para sa kanilang mga lugar o baluarte. At dito nila ginagawa sa small committee. Pinapasok or hindi natin nakikita yung proseso niyan dahil hindi yan isinasa publiko. Kung kaya tinatanong ni Congressman Toby Tiangco nasaan ang records dahil hindi naman napapanood ang proceedings sa small committee. Ang small committee na yon ay mga miyembro pa rin ng Committee on Appropriations pero ilan lang sila dahil sila po ang nagpapasok ng mga hinihingi o pinopropose ng mga individual na kongresista.
Sa madaling sabi, hindi nakikita talaga ng plenaryo yung mga pinasok dyan. Matapos sa small committee, pupunta na yan for third reading at pinipirmahan na. Hindi nakikita kung ano ang mga proposal ng mga individual na kongresista. Matapos niyan ay pupunta na yan sa Bicameral Conference Committee. So, at doon sa Bicameral Conference Committee, makikita na rin that's a whole different ballgame at na-point out na po dyan kung ano ang mga issues na, na yung iba umabot na nga sa Korte Suprema. So, bakit ganun? So, dito nakikita natin na may issue ng transparency. Mayroon talagang bahagi ng proseso sa pag-determine ng General Appropriations Bill doon sa panig ng House of Representatives dahil mayroong small committee hearings na hindi po isinasa publiko at hindi available ang records. O, di ba? Transparency issue siya. Bukod sa hindi rin natin nakikita yung mga nangyayari sa Bicameral Conference Committee. 2010 pa po nagkaroon ng small committee na yan. Ngunit naging talagang controversial dito sa Kongreso, lalong-lalo na sa budget ng 2025. Dahil mismong ibang mga kongresista, hindi nila alam yung mga pagbabago sa General Appropriations Bill na pinapose ng mga individual na kongresista. Parang isang malaking sikreto lahat ng mga pangyayaring yan. So, ayon sa ibang mga bubwit, dyan po talaga napapasok ang ilang mga budgets para sa flood control o kaya IT na paboritong-paborito ng ilang mga mambabatas dahil hindi masyadong nakikita o ang liquidation nito ay masyadong, shall we say this, medyo maluwag. Yun. Mahaba pa ang proseso na tatahakin dito sa budget for 2026 pero ngayon pa lang nag-uumpisa na. Sabi ni Ma'am Elenita, loose cannon si Kong Toby, he cannot be stopped. Baka mamarkuleta din si Kong Toby. Well, titignan natin. Congressman Toby Tiangco is doing the right thing sa pagki-question dito sa budget. Pero hindi pa rin ako nagtitiwala dahil ginagawa niya ito para kay Presidente Bongbong Marcos. Is it a good thing or a bad thing? Titignan pa po natin. Let's wait for the evidence. Alam natin na kailangan gumawa ng ganitong drastic at dramatic na effort on behalf of President Bongbong Marcos dahil midterm na po siya at kukunti pa rin hanggang ngayon ang kanyang achievements. So nagpapaproject ng imahe na si PBBM ay lumalaban sa korupsyon. He had found a good ally in Representative Toby Tiangco kasi alam niya yung mga tinatanong niya. Alam niya ang ginagawa niya sa pagki-question dito sa Committee on Appropriations. Gayunpaman, ano yung sinasabi nila? The proof of pudding is in the tasting or in the eating. So tingnan natin, pag natapos na ang budget, kung naging epektibo ba ang ginagawa ni Kong Toby o likas na kadramahan lang ito para ma-distract tayo sa mga failures ni Bongbong Marcos. Okay. Tingnan natin po ang inyong mga katanungan o mga komento. Sabi ni Chris, bakit kailangan umutang ng Pilipinas sa ibang bansa? Well, dalawa yan. Minsan talagang may kakulangan sa budget natin o kakulangan sa ating pondo para magawa ang ilang mga proyekto for the public interest o yung mga ibang public works dahil napakamahal nga naman, baka hindi kayanin ng budget. That's the first reason. But there are other reasons katulad ng mababa ang dollar reserves natin. So uutang tayo in dollars, dadami yung dollars na pumapasok dito sa Pilipinas. Nangyayari ito lalong-lalo na kapag tayo ay may trade deficit, mas maraming dolyares ang umaalis ng bansa kaysa dun sa pumapasok. So minsan, umuutang para makapagpapasok kahit panandalian ng mga dolyares dito. Bukod pa dyan, of course, meron din yung mas sinister na reasons. Pero dahil kailangan i-assume muna natin ang good faith, kailangan mayroon tayong pruweba o at least ebidensya para masabi natin na ang dahilan para dyan ay para kurakutin. Sabi ni CJ, hindi internal matter yung budget kasi pera ng taong bayan yan. Correct. Sabi ni Pabibo Kagoy, sobrang panloloko na ginagawa ng administrasyon ni BBM, justice sa tax ng taong bayan. Good point. Sabi ni Chris, billion-billion po ang budgetary allocation. Saan po nanggagaling yun? Ganung kalaking pera. Sa taxes natin, mayroon tayong, di ba, 2 beses tayong tinatax, pero legal na legal. Mayroon tayong income tax at meron tayong VAT. Bukod pa nun, may mga iba't-ibang klaseng specialized na taxes, katulad ng sugar tax na pumupunta sa healthcare diretsahan. May travel tax tayo, part of which goes to the tourism-related projects and to culture and arts projects. So, lahat yan tayo lang meron din mga nanggagaling sa municipal or sa corporate
personality ng gobyerno. Minsan meron tayong mga kinikita ng government-owned and controlled corporations. Meron din mga kinikita from the collection of fees. Yeah. So yun po yan. Halimbawa, customs duties, ang pagko-collect din sa mga late fees, traffic tickets, so on. Yan, yung mga ganyan. You're welcome, Chris. Sabi ni Soy Sauce, mukhang showtime lang ang gagawin nila sa budget hearing, acting-acting lang sila, pero in the end, magic pa rin. Posible. Sabi ni Juris Doctor ng Imus Kono Kumpa. Sabi ni Rizology, Toby's getting a lot of positive highlights from his interviews online and on MSM. The speaker must be fuming in anger. Well, ito yung ang nangyayari sa kanya ay dumami yung kanyang mga kalaban. So bukod sa mayroon siyang kalaban sa DDS, okay, Inday Sara, at yung mga forces ng mga Duterte, mayroon na rin siyang kaaway na nanggagaling sa sarili niyang pamilya because by affinity, si Toby Tiamco is related to the speaker and to BBM. Diba? Plus, he is a congressman. So, I suppose yung iba rin, yung mga opposed kay Speaker Martin Romualdez are taking still a cautious approach. Hindi sila basta sasali doon sa ginagawa ni Congressman Toby, but the way I see it, it benefits those who oppose Speaker Martin. Yes po, kalimutan ko glasses ko. O, ayan. Thank you, kay Franz. Sabi ni Justin, shout out from Barangay Ilihan, Burawin, Leyte, Solid Duterte. Sabi ni It's Fudge, so satisfying utal-utal na sagot nila kay Kong Toby kanina. That is true. May mga kongresista that they are so used to not being questioned, hindi na sila marunong sumagot ng mga semi-difficult questions katulad ng mga hinagi sa kanina ni Kong Toby. Hindi pa ako completely on board. I'm just happy na mayroong mga may tumitindig at nagtatanong ng mga difficult questions na dapat naman hindi pinalalampas. So tama yon. Ano nangyari sa 2025 budget? Bakit may ganyan? Bakit wala sa archives ang records ng small committee hearing, small committee? Malamang ang mangyayari dyan ay sasabihin nila, ay hindi kami nag-take ng records. Katulad ng ginagawa nila sa Bicameral Conference Committee at sa Committee on Appointments. Walang records at kahit yung pagboto ay hindi nila isinasa publiko. Ay. Ito talaga violation ng transparency requirement dapat yan. So, by the way, mayroong event sa Davao on the 5th month of the taking of Rodrigo Duterte. Okay. Sa August 22, Friday at 5 p.m. para sa mga taga Davao o mga gustong pumunta ng Davao, sa Coastal Road Bazaar area near Tulip Drive roundabout sa Davao ay itatanghal o magkakaroon na parang concert ito, 5 buwan, isang sigaw, Free Duterte Now. So, ang host ay si Ms. Giselle Sanchez. Ang mga participants ay yung mga teka, tingnan natin kung sino yung participants. Si Lazy Fat, Isla Lidin, Wency Cornejo, kaman kay Wency Ayla Santos, Silent Sanctuary, at Silent Sanctuary. Sabi ni Arsenio, Mayor Magalong is one of in the forefront of exposing the discrepancy of budget and finance. Parang merry-go-round ang mga sagot nila. Very satisfying daw ang mga pagsagot ni Kong Toby kay Swansing. Nagkautal-utal sila, nakakatuwa. Correct. Sabi ni Guillermo, kami ng mga family members nagtatalo, hati kami, yung iba nasa admin, hindi na ako nakikipagtalo para hindi magkatampuhan. Pero sila lang ang binibigyan kong salita sa kanila, kamusta naman ang sweldo, may nangyayari ba? So pa yan. Isang dali lang. Okay.
Thank you kay Delson Moore sa ating Facebook. Hi kay Patrick, sabi niya, sinabi na ni VP Sara pero di siya pinakinggan. Ano yung sinabi niya? Sabi ni Nolan, I wonder what is Toby Tiangco's thought process when he questioned the Congress about the small committee appropriations proceedings regarding the budget. I feel he really wants to come clean. Wala naman siyang kinalaman doon, so I'm sure kayang-kaya niyang kulitin yung mga yan. What time? Wala pong nakalagay doon sa notice so I assume early evening. Sabi ni Ma'am Anita, wala nang perang pantapal si Romualdez sa mga congressmen, kaya mabibisto na sila kung saan napunta ang pera. Mas nauna daw nagsiwala at si VP Inday Sara sa ginawa ni na Representative Zaldico at Martin Romualdez, pero walang pumansin. Todo deny pa ang honorable contractor from Bicol. Actually, hindi siya nag-deny, nagalit at nag-deny. Sabi ni Manix, Wansing seems to follow a script written by Tamba. Sabi ni Soy Sauce, what if may mag-file ng impeachment kay BBM? Mandatory ba ang Congress to tackle it? Or can they cancel it sa HOR pa lang? Well, it depends on what you mean by tackle it. If you're saying na it would be subject to processes, I think so, base dun sa decision sa kaso ni VP Inday Sara. So, ang complaint must be forwarded to the speaker then forwards it to the plenary then decides whether they will be voting on it 1/3 at magiging articles of impeachment yon, or it will go to the Committee on Justice. So, kung pupunta yan sa Committee on Justice, doon na yung due process niya. Pero kung dismissal yan, or kung magiging 1/3 yung vote, kailangan susunod sila dun sa direktiba ng Korte Suprema na ito ay may dadaan muna, mayroong kaakibat na ebidensya, inikot sa mga kongresista para nabasa nila at nabigyan ng kopya at pagkakataon sumagot ang nasasakdal. So, yun po yun. Sabi ni Franz, di ba pwedeng sumagot yung previous chair ng last Congress sa inquiry ni Kong Toby? Ang previous chair po ay wala doon, si Congresswoman Stella Kimbo, pero nandun nga si Congressman Zaldico naman. Right now, ang control kasi is with the chairman. The chairman can decide to call that congressman if she wants to. Hi kay Miss Lynn. Sabi ni Fibron, gaano po katotoo na may akap ngayong budget, makakadusot po kaya? Hindi pa po natin nakikita ang ebidensya dyan, so iintayin natin na matalakay yan. Hindi talaga po ako maggagawa ng conclusion nang wala tayong nakikitang basehan para sa conclusion na yun. Estrella says, di ba may nag-file na ng impeachment kay BBM? Talaga naman, ano? So sige, dahil paulit-ulit naman talaga kami dito, uulitin ko, may nagpasa ng complaint pero hindi tinanggap. Therefore, walang naka-file. Magiging considered filed lang yan kung tinanggap. Sabi ni Ma'am Lynn, pag hindi nila tanggalin si Romualdez dyan sa Congress, no right for the good of the people will be done. Hi kay Ale, maraming salamat. Kailan yun sa Blue Ribbon Committee? Akala ko ngayong Monday yun pero hintayin po natin yung announcement uli. Yan natin. Alam ko kinalendar na ni Sen Marcoleta yan Flood control. 2 days ago, the chairman of the Motu Proprio investigation. Bukas po, Tuesday. Sabi ni Chester na napagaling ni Swansing pero sa district na hawak na sa Nueva Ecija na pag-iwanan na ang mga karatig bayan. Ganun ba? Ang title ng inquiry in aid of legislation is called The Philippines Underwater, according to the Blue Ribbon Notice of Organizational Meeting and Initial Public Hearing. Hindi ko po nakita yung sinabi ni NBI Director or nadinig yung tungkol kay Banat Bay. Hindi ko rin mahanap. Saan nyo ba nakita yon? Baka pwede kayong magpadala ng link. Maraming salamat kay William Taylor at kay Miss Hear Me Click.
Di pala di pala nag-press ng call a friend button si Swansea. Oo nga eh. Wala yata siyang ganon o sira. Thank you ulit kay Delsen Moore. Hi kay Mike, sabi niya good evening. Kay Juve Cabiles, sabi ni Carts, missing ba ang record o walang naganap na actual small committee budget hearing? Hindi pa natin alam, pero as far as I know, mayroon. Pero walang minutes. Sabi ni It's Fudge, I'd like to think there's some good to Toby because isa din siya sa nag-testify for the late CJ Corona. O sabi ni Soy Sauce, paano po yan? If walang nalabas na minutes or document regarding a small committee issue, pwede ba sila kasuhan for conspiracy on the budget? Conspiracy what? Conspiracy by itself is not a crime. So you conspire to what? So conspiracy to do what? Kasi right now, the 2025 budget until the Supreme Court rules on it is still considered legal. Pero ang makikita natin dyan ay yung mga identities ng mga representatives na mayroong mga siningit-singit ng mga kontrata. So doon, yun ang iimbestigahan. So, napaka-handsome naman po ni Sir. Sir, guwapo ka daw. Nagpapanggap na tulog. Kasi wala siyang tweets mamaya. Sabi ni Lynn, kawawa kami dito sa Visayas, 11% lang budget namin. Na anong ginagawa ng inyong mga representante? Hindi ba si Martin Romualdez ay taga-Visayas? Bakit hindi nasisingil? At bakit binoboto pa rin ng mga taga-distrito niya? Di ba? Doon ako minsan may maririnig ako na parang kinakain na daw or nilalamon daw ang laki daw ng budget na napupunta let's say sa Luzon or sa NCR or somewhere else at nauubusan ang budget ng mga ibang lugar. Ang sinisingil dyan, hindi yung mga distrito kung saan nakakuha ng mas malaking budget, yung mga representante ninyo. Yun yung dapat lumalaban para sa budget na napupunta doon sa mga distrito ninyo, sa mga lugar ninyo. Bakit hindi sila nakakakuha? Bakit hindi nila ipinaglalaban? O di kaya may nakukuha sila pero wala namang umaabot. Pwede rin ganun. Kasi otherwise, victim mentality na naman yun. We're so kawawa, we can't do anything, there's no budget for our place. Pero hindi nyo naman sinisingil ang mga representante. Sabi ni Soy Sauce, okay, legal questions lang siya pwede kasuhan. Sana nga maimbestigahan. Doon sa proyekto. So sabi ni Lynn, walang kalaman lagi si Romualdez, hilig niya mang-disqualify. Well, bakit kongresista pa rin siya? Ayun na nga eh. Ayan na naman tayo. So, circle na naman. Victim na rin lang tayo parate. Wala tayong gagawin. So, tanong ko, pagka nagkarali ba, pupunta kayo? O sasabihin nyo masyadong malayo? O sasabihin niyo walang pera, walang ganito, walang ganyan, walang kahit ano? Pwede namang magpalakas muna tayo bago tayo maningil dito sa mga ito. Pero ang hindi dapat natin tinitiis yung victim mentality. Dapat parati nating sinasabi, hindi man natin magawa nito ngayon, right this moment, but we will get you one of these days. Sabi ni Ma'am Jocelyn, serve seems so strong kung aamba sa tao. Oo, pag konting momentum lang niya, talagang mahuhulog ako. He's done it to me before, yung sobra siyang excited, nahulog talaga ako. O kaya yung tumatakbo siya, tatawagin mo, tapos excited siya pag medong tandala na, here sir, pagka para ka talagang para kang yung sa bowling, yun, hulog. Sabi ni Ma'am Rebecca, yes, Kong Rufus Rodriguez nagtanong kanina, bakit lumiit ang budget sa Mindanao? Good point. Kahit sino dapat magtanong, bakit lumiit ang budget for this? Anybody has the right to ask that for any place. Ito ang tanong ko. Presidente naman, tungkol dito sa notice ng MILF na hindi muna sila magpa-participate sa decommissioning process na intrinsic na bahagi sa peace process. Yan na po yung next topic natin. Sabi ni Ma'am Brihi daw, buti na lang po, after Ondoy flash flood sa Ormoc City,
JICA ng Japan po ang nag-ayos ng flood control. And until now, kahit ng Yolanda, ayos pa ang ginawang flood control. Sabi ni Kid, siguro pagkatabi mo turn si Serb sa bed pag matutulog, parang equivalent siya ng adult person. Oo, actually, ubus yung lugar. So he cannot sleep on the bed kasi unang-una, malikot yan matulog. So, dun siya sa baba, sa floor. The cats are on the bed. Thank you kay Reggie Borja. Sabi ni Ino, so ibig sabihin, doon talaga napunta ang budget insertion sa small committee. Doon nangyari. I think a majority of it there. Tapos meron pang BICAM, don't forget. Sabi ni Home Viva, Serb doesn't know his own strength. We had German Shepherds before, Saddleback ang nalala. Si Serb, sa ganito kalaki niya, but he's still a baby. Kung mag-ano, Serb really. So, ay nako. Hindi siya naka-exercise today, kaya ang dami-daming energy. Sabi ni Free Case, mga followers kami, at kung sakaling magsimula ang rally para sa pagkakaisa at pag-angat ng ating bansa, panigurado sasali at sasali kami. Siguro dapat, ngayon pa lang, sarili natin, nasasali tayo. Parang ganoon na lang. Kung may mangyari na hindi rin naman tayo makatuloy, okay lang yan. Basta, we should commit ourselves na sasali tayo. Malinoy, lot of energy. Ang laki kasi ng muscles niya. Thank you kay Slugger22. Okay, salamat po. Okay. May issue na naman itong aming StreamYard. Ewan ko ba kung bakit nagkakaganito siya? Okay. We miss your cats. Oo, pero pagka masyadong malapit si Serb, the cats, kasi minsan he's so big, natatakot din yung cats lumapit. Okay, so, kung wala na pong ibang mga katanungan, kasi parang wala nang katanungan nga. Hi kay Miss Lucila. Napaka-handsome daw, sabi ni Chester, si Cerberus. Hindi ko alam kung bakit nawawala ako dun sa sa picture dito. Parang may topak yung namin, yung StreamYard. Sabi ni Benedict, ganyan din po ang aking black female Labrador, full of energy din. Gusto niya yakap siya. Parate, oo. Ang kulit lang nito talaga. Mag-ano na lang tayo. Yan. Sabi ni Araceli, mga contractors ng mga congressman, maraming kurakot. Ibigay na lang JICA, mabuti pa talaga ibang bansa maayos ang gawa. But I don't think kakayanin na lahat ng nasa kanila. Yung background po kasi yung problema eh. Mukhang yun yung issue. Sabi ni Elvis, lumabas na po ba unti-unti ang kabalasugan ng Congress, yung tipong puro na lang sekretong galawan? Well, ang tingin ko wala pa nga lumalabas eh. Pero kung hindi ito matuloy, kumbaga, hindi nga nila nilalabas pa. Pag hindi na ituloy at wala talagang naibigay na bagong impormasyon sa mga manonood o yung mga nag-oobserba dito, wala din. Sabi ni Ambi, sabi ni Tore, sorry, di nila ma-accommodate lahat ng tawag sa 9/11 at 5 minutes response. Ha, gaya-gaya sa Davao, di pa rin pala nila matugunan ng mga tawag. Hi. Thank you kay Slugger uli at kay Coach Potato. Sabi ni Ma'am Marie, seloso yung kagaya ni Serb kasi yung rescue dog ng kuya ko masyadong seloso at protective. Actually, si Serb hindi. He doesn't mind. Yun nga lang, he's the biggest and he's really heavy.
Hi kay I am Kat. Sabi ni Home Diva, ano na po ang explanation ng US taxes that are supposed to be tax-free? Bakit Netflix and Adobe may additional 12% taxes din pa rin? What makes you think na inaalagaan nila tayo and making sure, di ba? Yan. Sabi ni Ma'am Dina, band, our members in Maisog, Montreal, we always participate at every rally that we could have, especially for Tatay Bico. Sabi ni Ma'am Tina, yan po, ayusin ko lang to. Sabi ni Soy Sauce, they are good sa cotton candy type speech, ampaw ang laman, waiting lang sila sa mawala ang issue. Pwede. Sabi ni Juan Carlos Ferrer, what is your reaction? Hindi ko na. Yung mga ganitong tanong. Para kayo ng mga reporter, anong nararamdaman mo? Yung mga tipong, bumuho na yung buong buhay mo. Anong nararamdaman mo? What do you think, sir? The Office of the President, magkano ba yung confidential funds nila last time? 2 billion? O tapos ngayon, ni-increase nila? O ang hindi daw nila in-increase is yung travel fund niya, which is still over 1 billion. Kakaloka. Diba? So, totoo lang, sir. So, ano sa tingin niyo yung reaction ko? Matutuwa ako? Matutulog ako? What's your reaction? Well, yeah. So, ito yung mga tanong na ganda. Anong masasabi ninyo? Ay, anong gusto niyo sabihin ko? Ay, tuwan-tuwa ako. Tingin ko, uusbong lalo ang turismo natin. It will be the same reaction as everybody else. Pero ang punto ko rin dito is, yun nga, sa pagdating sa tourism, napakagaling talaga ng ating tourism secretary. Kaya niya yan. Di ba? Buti sana kung kung yung tipong, ang dami-dami nating turista. Tapos ang galing-galing ng tourism secretary natin, na prepared siya. Akala kasi yata ng tourism secretary natin na siya yung turista. Kaya nung first, no, 2022 and 2023, grabe ang travels niyan. Parehas sila ni PBBM pero hindi sila magkasama. I mean, iba yung mga travels niya, grabe. Sabi ni Pabibo, bid. Anong gagawin ko, di ba? Yung mga tipong, mag-flash yung news dyan, no? Sasabihin na, 2 turista na nawalan ng buhay. Ito. Ano kaya ang mangyayari sa ating turismo? Yan, yung mga tipo. No, but seriously. Hindi tayo nag-gain. At the time when the whole world, 2022, revenge travel, di ba? Ano na revenge travel yan. Ang buong mundo kumita, tayo kulelat na kulelat. So, at a time when everybody wanted to travel, tutulog-tulog, nagta-travel din yung ating tourism secretary yata. So ano yung inuna niya? Love Philippines. Yung kumbaga meron siyang pinipilit na mga visuals, meron siyang pinipilit na nakatatak yung mukha niya in everything and all that. Pero hindi niya minimeasure kung may epekto. Yun ang problema. Ang tourism is marketing. Nabenta mo ba? Nagmukha bang kagalak-galak? Punta kayo dito sa Pilipinas. Diba? Dapat yun ang ginagawa natin. Hinihikayat natin yung mga tao na, we have come to the Philippines. Hindi. Ang importante sa kanya, Love Philippines. Without testing, if this is going to be an effective tool, gusto niya, masunod yung gusto niya, without testing, kung ito po ay epektibo sa paghihikayat ng pagdarating ng mga turista natin. Hi! Ewan. Ito, may sarcasm din si Mecatoria. Sabi niya, safe na safe ang Pinas na yan. Kasi ang bagong Pilipinas sa 2028 na tayo makakabawi.